Anata 1331. Maraming gwardya mula sa Supreme Merchants Guild ang nagmadali sa utos ni Gemma. Ang mga gwardya na ito ay hindi mga karaniwang tao dahil bawat isa sa kanila ay may antas ng demi-Diyos na pagsasanay. Roland ay ngumisi ng mapanlate at sinabi, "Bata, kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin ngayon, baka maging mapagbigay ako at hilingin kay M. Stature na patawarin ka. Magmakaawa at lumuhad sa'yo. Hindi ka karapat-dapat," sagot ni Sebastian nang may paghamak. Ang mukha ni Roland ay nagalit. "Ikaw, maliit na hanggal. M.S. Thatcher, siguraduhing turuan siya ng tamang leksyon." Nais na mapalugod, sinabi ni Gemma nang may papuri, "Ginoong Altman, asahan ninyo, maayos kong hahawakan ito. Pakiusap, pumasok na kayo para hindi madumihan ang inyong mga damit ng dugo." Isang huling sulyap ang ibinigay ni Roland kay Sebastian bago siya naglakad palayo kasama ang kanyang mga kasama patungo sa loob ng gusali. Hatakin siya palabas at putulin ang kanyang mga kamay at paa. Malamig na utos ni Gemma. Ang mga gwardya ay lumapit upang dakpin si Sebastian. "Sandali. Ano? Natatakot ka na ba?" Pang-aasar ni Gemma nang may paghamak. "Sayang masyado ng huli. Hindi ako ang dapat matakot, ikaw. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti ito." Sagot ni Sebastian habang inilalabas ang isang itim na token mula sa kanyang bulsa. Ang Supremong Token. Ang ekspresyon ni Gemma ay biglang nagbago sandali bago siya nagalit. "Ikaw kaawa-awang hanggal. Paano mo nagawang magpanggap na may Supreme Token? Siguradong gusto mo nang mamatay. Hilahin mo siya palabas, bugbugin hanggang mamatay, at pakainin ang kanyang bangkay sa mga aso." Naging madilim ang mukha ni Sebastian. Bago siya magalit, isang matatag na boses ng babae ang pumagitna sa tensyon. "Sandali." Ang mga gwardya at si Gemma ay natigilan kaagad. Nang lumingon sila upang makita kung sino ang nagsalita, nagbigay sila ng magalang na pagbati ng mabilisan. "Ginang Branch." Ang babaeng nagsalita ay walang iba kundi si Stephanie, ang katulong ni Sebastian. Sa loob ng Supreme Merchants Guild, ang kanyang kapangyarihan at impluwensya ay pangalawa lamang sa pinuno ng guild, si Rainey. Maging ang pinuno ng sangay ay susunod sa kanyang awtoridad. Si Stephanie ay halatang nasa sabik nang makita niya si Sebastian, ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang kanyang mensaheng telepatiko. "Huwag ipaalam ang aking pagkakakilanlan." Agad na naunawaan ni Stephanie ang kanyang intensyon, inilipat niya ang kanyang atensyon kay Gemma at tinanong, "Anong nangyayari dito?" Galit na itinuro ni Gemma si Sebastian at sumigaw. "Ginang Branch, ang lalaking ito ay nandito para maghasik ng gulo at naglakas loob pang magpanggap na may Supreme Token. Ang kanyang mga krimen ay hindi mapapatawad. Malapit na akong kumilos laban sa kanya bilang halimbawa sa iba." "Annie." Sebastian sumagot ng malamig, kitang-kita na sinusubukan mo lang makuha ang loob ni Roland, ang pangalawang anak ng Altmans. Ngayon, binabaluktot mo ang katotohanan para takpan ang iyong mga aksyon. Ang kapal ng mukha mo. Tumahimik ka." Galit na sigaw ni Gemma kay Sebastian bago muling humarap kay Stephanie. "Ginang Branch, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ang kanyang pamemeki ng Supreme Token ay hindi may kakaila. Siyempre, maliit na bagay lang ito, at kaya ko itong ayusin. Nangako ako na hindi siya makikita ang pagsikat ng araw bukas. Hindi ko akalain na isang simpleng manager lang ang may ganitong walang kapantay na kapangyarihan." Malinaw ang galit sa boses ni Sebastian. "Ikaw. Ayos na yan. Tumahimik ka." Matalim na pinutol ni Stephanie ang sinasabi ni Gemma. Nag-aapoy ang kanyang kalooban. Paano mangyayari na ang isang simpleng manager ay maging ganito kalakas ang loob na gustong parusahan ang kanyang sariling boss? Akala ni Gemma na ang galit ni Stephanie ay nakatuon kay Sebastian. Siyang nagmaktol. "Batang pasaway, paano mo nagawang galitin si M.S. Branch? Ngayon, wala ka ng karapatang mamatay ng mabilis." Chapter 1332. Pagkatapos, itinuro ni Stephanie ang kanyang daliri kay Gemma, at ang kanyang pinong mukha ay napuno ng galit. Walang pag-aalinlangan, binigyan niya ng malakas na sampal si Gemma sa mukha.
Naramdaman ni Gemma ang matinding sakit sa kanyang pisngi, at umiikot ang kanyang ulo mula sa lakas ng palo. Ms. Branch, mali ang tinamaan mo. Siya ang dapat mong tamaan, hindi ako. Sigaw ni Gemma habang hawak-hawak ang namamagang pisngi. Pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang boses sa hinanakit, na tila napakahina. Napakabobong at bulag. Hilahin siya palabas dito at siguraduhing hindi na siya muling makakapasok dito. Sigaw ni Stephanie sa mga gwardya habang hindi pinapansin ang mga reklamo ni Gemma. Agad na humakbang ang mga gwardya, hinawakan si Gemma at hinayla siya patungo sa labasan. Ginang. Branch, bakit? Ano bang ginawa ko? Lumaban at sumigaw si Gemma habang hinahatak palayo, hindi pa rin matanggap ang kanyang kapalaran. Hindi na interesado si Stephanie na magpaliwanag pa. Inilipat niya ang lahat ng kanyang atensyon kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan nang siya ay kausapin siya. Supreme Lord, dumating ka ba sa Divinopolis upang dumalo sa Skyward Chamber of Commerce auction? Oo. Maghanda ka ng tiket para sa akin, sagot ni Sebastian sa isang kalmado at mahinahong tono. Mabilis na kinuha ni Stephanie ang isang token mula sa kanyang bulsa at magalang na inabot ito sa kanya gamit ang parehong kamay. Ito ay ipinadala ng Skyward Chamber of Commerce isang pass papuntang VIP suite no. 2. Tinanggap ni Sebastian ang token at pagkatapos ay inutusan, siyasatin mo ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Linwood para sa akin. Gusto ko ng detalyadong ulat. Oo, sir. Mabilis na sumagot si Stephanie at agad na nagpadala ng mga tao upang mag-imbestiga. Ang network ng intelihensya ng Supreme Merchants Guild ay napaka-epektibo. Sa loob ng kalahating oras, nakalikom na si Stephanie ng detalyadong ulat tungkol sa mga Linwood. Matapos maingat na suriin ang impormasyon, iniulat niya kay Sebastian, kagalang-galang na Panginoon, ang mga Linwood ay isa sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Divinopolis, ngunit matagal na silang nasa ilalim ng hirarkiya. Mukhang ang iba pang 3 pamilya ay walang tigil na pinipigilan sila, na naglalayong lubos na sakupin sila. Ilang araw na ang nakalipas, ang patriarka ng Linwoods, si Percy Linwood, ay inambos at malubhang nasugatan. Siya ngayon ay nasa kritikal na kondisyon. Si Percy ang pinakamalakas na tagapagtanggol ng mga Linwood at ang kanilang pangunahing haligi. Kung siya ay mamatay dahil sa kanyang mga sugat, ang mga Linwood ay nasa malaking panganib na malamon ng 3 iba pang pamilya. Pagkatapos marinig ang ulat, napagtanto ni Sebastian na ang sitwasyon sa Linwoods ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nasa bingit sila ng pagkawasak. Isa pang bagay, dagdag ni Stephanie. Kakalabas lang ng ilang sandali, ang mga Altman, isa sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Divinopolis, ay nagpadala ng panukalang kasal sa mga Linwood. Ang pinuno ng pamilya, si Atticus Altman, lay nag-ayos para sa kanyang pangalawang anak na si Roland na pakasalan si Phelan, ang panganay na anak na babae ng mga Linwood. Ano? Agad sumiklab ang galit ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay kumunot, at isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanya. Nabigla si Stephanie. Hindi siya sigurado kung bakit bigla ang nagalit si Sebastian, at ang kanyang puso ay kumabog sa takot. Maghanda ka ng regalo para sa kasal ko kaagad at ihatid ito sa mga Linwood, utos ni Sebastian, ang boses niya ay matatag at walang puwang para sa pagtatalo. Ha? Oh, oo, aayusin ko na agad, sagot ni Stephanie. Bagaman nagulat, pinigilan niyang magtanong pa at agad na inayos ang paghahanda ng mga regalo para sa kasal. Samantala, umalis si Sebastian sa guild at mabilis na nagtungo patungo sa Linwood Estate. Bagaman nakilala na niya ang maraming babae sa mundong ito, si Phelan lamang ang may espesyal na puwang sa kanyang puso. Hindi siya makapagsasawalang bahala ngayon na siya ay pinipilit na magpakasal. Sa loob ng malaking bulwagan ng pag-aari ng Linwood, nakaupo sa pangunahing upuan ang pinuno ng pamilya, si Tobias Linwood. Ang kanyang mukha ay seryoso habang naglalabas ng aura ng awtoridad. Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang asawa, si Janice Trenton, na nakadamit ng elegante. Ang kanyang mga katangiang nananatiling kaakit-akit ay nababalutan ng pag-aalala.
Nakatayo sa tabi nila ang kanilang anak na si Feilin. Ang kanyang maayos na tindig at kahanga-hangang kagandahan ay halata, ngunit ang bahagyang nakakunot niyang noo at nag-aalalang ekspresyon ay nagpapakita ng kanyang panloob na kaguluhan. Sa mga mas mababang upuan ay naroon ang ilan pang iba. Nangunguna sa kanila ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may marangal na anyo. Siya si Atticus Altman, pinuno ng pamilyang Altman at isa sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Divinopolis. Nakatabi sa kanya ang kanyang pangalawang anak na si Roland, na may simpleng anyo at mayabang na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasakiman at malaswang hangarin. Narito rin ang nakatatandang kapatid ni Tobias, si Silas Linwood, ang kanyang hipag na si Alani Forks, at ang kanilang anak na si Brody Linwood. Maraming malalaking kahon ang nakadisplay sa gitna ng bulwagan. Inutusan ni Atticus na buksan ang mga ito, na nagpakita ng koleksyon ng mahahalagang halamang gamot, mga table tasks, mga espiritual na artepakto, at iba pang di mabilang na kayamanan. Pagkatapos, inilahad ni Atticus ang detalyadong listahan ng mga regalo para sa kasal. Tumingin si Tobias sa mahabang scroll, at inamin niya na ang mga handog ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, wala siyang naramdamang kasiyahan dahil alam na alam niya ang kalikasan ni Roland. Siya ay isang degenerate na nalululong sa pag-inom, pagsusugal, at kalaswan. Mayroon siyang katamtamang talento sa pagsasanay at may reputasyon sa pang-aapi at pambababae. Ang pagpapakasal ng kanyang anak na babae sa ganitong uri ng lalaki ay parang itinapon siya sa isang hukay ng apoy. Noong nakaraan, agad silang pinalalayas ni Tobias nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, sa delikadong sitwasyon ng mga Linwood, desperado nilang kailangan ang suporta ng mga Altman. Si Atticus ay ngumiti at nagtanong, "Ginoong Linwood, nasisiyahan ba kayo sa mga regalo ng kasal?" Chapter 1333. Tobias ay nagkunot ng noo at sinabi, "Ginoong Atticus, nakikita ko ang iyong sinseridad, ngunit ang kasal ay hindi isang bagay na dapat balewalain. Kailangan ko ng mas maraming oras upang pag-isipan ang bagay na ito." Agad na tumutol si Janice, "Ano pa ang dapat pag-isipan?" Ipinakita ni Ginoong Atticus ang kanyang taos-pusong intensyon, at si Ginoong Roland ay isang napakabait na binata. Sila ni Feilin ay talagang bagay na bagay. Ito ay isang kasal na pinagpala ng langit. Sinuportahan ko ang kasal na ito. Mabilis na sumang-ayon si Silas sa kanyang saloobin, tama si Janice. Kailangan ng isang alyansa sa kasal sa pagitan ng ating mga pamilya. Ano pa ang dapat pag-isipan, Tobias? Lalong naging seryoso ang mukha ni Tobias nang sumagot siya, "Naiintindihan ko ang sitwasyon ng pamilya, ngunit hindi ko maisasakripisyo ang kaligayahan ni Feilin." Ngumiti si Atticus at nagmungkahi, "Ginoong Linwood, bakit hindi mo direktang tanungin ang iyong anak na babae? Baka handa siya." Tumingin si Tobias sa kanyang anak na babae at tinanong, "Feilin, sumasang-ayon ka ba dito?" Tumingin si Feilin ng may pag-aalinlangan, kinagat ang kanyang labi habang ang kanyang puso ay napuno ng kaguluhan. Hindi siya talaga gusto, pero ang pamilya ay nasa bingit ng kapahamakan. Kung siya ay tumanggi, hindi lamang mawawalan ng suporta ang mga Linwood mula sa mga Altman, kundi maaari rin nilang ma-provoke ang mga Altman na gumanti. Iyon ay magiging katapusan para sa kanyang pamilya. Ako. Hindi siya sumasang-ayon. Bago pa makapagsalita si Feilin sa gitna ng kanyang mga luha, isang malalim na tinig ng lalaki ang umabot mula sa pintuan. Lumingon ang lahat ng isang lalaking nakasuot ng puting balabal ang pumasok ng may kumpiyansa sa bulwagan. Ang mukha ni Feilin ay lumiwanag sa gulat nang makita niya siya. Si Roland, sa kabilang banda, tumayo ng bigla habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Bumangga siya sa mesa at tinuro si Sebastian, sumigaw ng malamig, "Ikaw na walang galang na hanggal. Paano mo naglakas loob na pumasok dito at guluhin ito? Akala mo ba hindi kita papatayin?" Sumagot si Sebastian ng malamig na ngiti, "Ito ang Linwood Estate. Hindi pa nga nagsasalita ang may-ari, kaya anong karapatan mong umasta na parang iyo ang lugar? Binabalaan kita sa kamatayan." Puno ng puot si Roland. "Rowley, kilala mo ba siya?"
Tanong ni Atticus. Ang tono ay puno ng hindi pagkagalit. Amang, siya ang dinala ni Phelan para magpanggap na kanyang kasintahan, paliwanag ni Roland. Inilipat ni Atticus ang kanyang tingin kay Tobias. Ginoo Linwood, kailangan ko ng paliwanag para dito. Tobias ay tanging nakatingin lamang kay Phelan at nagtanong, Phelan, anong nangyayari dito? Hindi direktang sumagot si Phelan. Sa halip, nagmadali siyang lumapit kay Sebastian at sinabi, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Si Sebastian, gayunpaman, ay walang balak umalis. Sa isang magaan na ngiti, sinabi niya, narito ako para magmungkahi. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat sa silid. Si Silas ay agad na nagalit. Saan ba nanggaling itong walang kwentang tao na ito? Paano siya naglakas loob na magdulot ng gulo sa Linwood Estate? Alam mo ba ang iyong lugar? Sa kabila ng iyong mababang pinagmulan, paano ka naglakas loob na mangarap na pakasalan ang anak na babae ng Linwoods? Sobra ka na. Sumabat si Brody nang may panghuhusga. Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang pera at napakaawa-awa. Siguradong galing ka sa pinakamababa sa mababa. At sa kabila nito, naglakas loob ka pang isipin na makakasal ka sa pinsan ko. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Karapat-dapat ka ba? Si Janice ay kasing galit din nang sumagot siya, ang taong katulad mo ay hindi man lang karapat-dapat na maglingkod sa aming tahanan, lalo na ang mangarap na pakasalan ang aking anak na babae. Baliw ka. Lumayas ka rito agad. Mabilis ding pinakiusapan siya ni Phelan, Sebastian, umalis ka na. Hindi kita kailanman pakakasalan. Narinig mo siya, hindi ba? Sinabi ng anak kong umalis ka. Kung hindi ka aalis, ipapalayas kita. Sigaw ni Janice ng malamig. Nanatiling walang takot si Sebastian. Ang kanyang kalmadong tingin ay napadpad kay Tobias, at bahagyang ngumiti siya. Ginoong Linwood, kami ni Phelan ay nangako na sa isa't isa. Dumating ako ngayon upang formal na magmungkahi. Umaasa akong pagbibigyan ninyo kami ng inyong basbas. Chapter 1334. Biglang nagalit si Janice. Hindi mo ba narinig na sinabi kong umalis ka? Mga gwardya, basagin ang mga binti niya at itapon siya palabas. Huwag, itigil mo. Mabilis na humarap si Phelan kay Sebastian, ang kanyang mukha ay puno ng kawalang pag-asa. Inay, kaibigan ko siya. Pakisuyo, huwag siyang saktan. Pagkatapos ay humarap siya kay Sebastian, ang boses niya ay halos nagmamakaawa. Pakisalas na ngayon. Nagmamakaawa ako. Phelan, alam kong nag-aalala ka para sa akin, pero nandito na ako, hindi ako aalis hanggang makamit ko ang aking layunin. Matatag ang boses ni Sebastian habang muling tumingin kay Tobias. Ginoong Linwood, tunay kong mahal si Phelan. Pakiusap, pahintulutan ninyo akong pakasalan siya. Nangako akong aalagaan ko siya ng mabuti. Napakatigas ng ulo mo. Mga gwardya, hilahin siya palabas at bugbugin hanggang mamatay. Sigaw ni Janice ng galit. Kumbinsido siya na ang pagpapakasal kay Phelan at Roland ang tanging paraan upang malutas ang krisis ng mga Linwood. Sa ganitong kritikal na sandali, hindi niya pahihintulutan ang sino man na makagambala sa kanyang mga plano. Sa utos ni Janice, isang grupo ng mga gwardya ang sumugod sa bulwagan bilang isa sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Davinopolis. Ang mga gwardya ng Linwoods ay hindi mga karaniwang tao. Bawat isa sa kanila ay isang dalubhasa sa antas ng demigod, at ang kanilang presensya ay nakakatakot habang naglalabas ng masamang intensyon. Tigil. Nang malapit ng kumilos ang mga gwardya, itinaas ni Tobias ang kanyang boses sa isang malakas na sigaw. Ang tunog ay umuugong na parang kulog, at agad na natigilan ang mga gwardya nang makita ang takot sa kanilang mga mukha. Agad silang umatras ng walang imak. Anak, hindi mo ba nakikita na nandito siya para magdulot ng gulo? Galit na sabi ni Janice. Sa akin ang mga desisyon sa bahay na ito, matigas na pahayag ni Tobias. Pagkatapos ay humarap siya kay Sebastian, at tinanong, sino ka? Ang pangalan ko ay Sebastian Wilder. Galing ako sa Windwalker Kingdom, isang maliit na kaharian sa katimugang rehiyon. Ipinakilala ni Sebastian ang kanyang sarili.
Si Janice ay nagmakaawa ng may paghamak. Isang ligaw na batang mula sa isang walang kwentang kaharian ang magtatangkang magpakasal sa aking anak na babae. Magpatuloy ka sa panaginip. Kung may utak ka, umalis ka na ngayon. Nagkunwari si Sebastian na hindi niya narinig ang mga puna, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at sinamahan ng bahagyang ngiti habang nakatuon siya kay Tobias. Kahit na ilang minuto pa lamang siyang naruroon, napansin na niya na, bukod kay Tobias, wala nang ibang tunay na nagmamalasakit sa damdamin ni Feline, gusto lamang nilang gamitin siya bilang kasangkapan para isulong ang kanilang sariling interes. Ito ay naging mahalaga ang posisyon ni Tobias. Maingat na pinag-aralan ni Tobias si Sebastian bago nagtanong, paano mo nakilala si Feline? 5 taon na ang nakalipas, nahuli si Feline ng mga pirata mula sa Squalus Isle. Ako ang nagligtas sa kanya, sagot ni Sebastian. Ah, ikaw pala ang nagligtas kay Feline noon, halatang nagulat si Tobias. Ngumiti si Sebastian at idinagdag, pagkatapos, muling nakilala ko si Feline sa Swordati. Kaya, naniniwala akong ito ay tadhana. Kapalaran, sa palagay mo. Pang-aasar ni Brody. Malinaw na sinadyang lapitan mo ang pinsan ko. Sa lahat ng alam natin, maaaring bahagi ng plano mo ang mga pirata na iyon. Sumiklab ang galit ni Feline habang sumagot siya, pinatay ni Sebastian ang lahat ng mga pirata na iyon para iligtas ako. Paano ito magiging peke? Tumawa si Brody nang may pang-aasar. Feline, sobrang tanga mo. Iyon ay isang kuta ng mga pirata. Kung hindi siya kasabwat nila, paano siya nandoon? Malinaw, nagtutulungan sila ng mga pirata. Nang malaman niya ang iyong pagkakakilanlan, nag-imbento siya ng isang makabayang pagsadyep. At para magmukhang kapani-paniwala, pinatay pa niya ang sarili niyang mga tauhan. Walang awa, pero epektibo. Kalokohan ang sinasabi mo. Sumigaw si Feline, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi siya makapaniwala na kayang baluktutin ni Brody ang katotohanan ng walang kahihiyan. Sumabat si Silas. Feline, may punto ang pinsan mo. Malinaw na may layunin ang batang lalaking ito nang lapitan kanya. Huwag kang magpaloko sa kanyang pekeng maskara. Tumanggo si Janice at ang iba pa bilang pagsang-ayon, sinusuportahan ang akusasyon ni Brody. Chapter 1335. Tumingin si Tobias kay Sebastian at tinanong, ano ang masasabi mo sa iyong depensa? Nanatiling kalmado si Sebastian, nag-alok ng bahagyang ngiti habang sumasagot, kapag may nagpasya ng akusahan ka, palaging makakahanap sila ng dahilan. Wala akong dapat ipaliwanag. Alam ko na. Wala kang depensa dahil nagkasala ka. Baka masyadong tanga si Feline para maniwala sa'yo, pero hindi ko nahahayaan na lokohin mo siya. Mula ngayon, hindi ka na pinapayagang lumapit sa kanya. Umalis ka sa Linwood Estate kaagad. Sigaw ni Janice. Parang hindi siya nakarinig, si Sebastian ay nanatiling nakatayo doon, walang pakialam. Ang kanyang kawalang awa ay lalo lamang nagpagalit kay Janice. Pagkatapos, humarap si Tobias sa kanyang anak na babae at tinanong, Feline, may nararamdaman ka ba para sa kanya? Ah. Ama, kaibigan ko lang siya, wala nang iba. Sasabihan ko siyang umalis. Sabi ni Feline nang may pag-aalinlangan bago lumingon kay Sebastian. Dapat ka nang umalis. Huwag mo na akong hanapin ulit. Ngunit hindi madaling umalis si Sebastian. Feline, alam ko kung ano ang ikinababahala mo, pero magtiwala ka sa akin. Matutulungan ko ang mga Linwood na malampasan ang krisis na ito. Pinanawan ni Roland si Sebastian at malamig na sinabi, Bata, sinabi na sayo ni Feline na umalis ka na. Bilang paggalang sa kanya, isasalbo ko ang buhay mo ngayon. Pero kung hindi ka aalis ka agad, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo para ilibing. Q. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang mapanlit na ngiti. Ikaw si Rutland, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ito ang Linwood Estate. Hindi ka ba lumalampas sa iyong hangganan bilang bisita? Isara mo ang bibig mo. Sigaw ni Janice. Si Ginoong Roland ang magiging manugang ko. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa paninindigan ng aming pamilya. Hindi namin titiisin ang iyong kayabangan. Narinig mo ba yon?
Pang-asar na sabi ni Roland. Ako ang magiging manugang ng mga Linwood. Bilang ganoon, inuutusan kita na umalis ka sa ariing ito kaagad. Hindi ikaw ang may karapatang magdesisyon yan, malamig na sagot ni Sebastian, humarap kay Tobias. Ginoong Linwood, pakiusap, magtiwala kayo sa akin. Matutulungan ko ang mga Linwood sa krisis na ito. Tumawa si Roland ng may galit. Ang kapal ng mukha mo, bata. Naiintindihan mo ba ang kasalukuyang kalagayan ng mga Linwood? Hayaan mong ipaliwanag ko sayo. Ang patriyarka ng mga Linwood ay malubhang nasugatan, at ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Sa buong Divinopolis, tanging si Ginoong Jod lamang ang makakapagligtas sa kanya. At guess mo ba? Si Ginoong Jod ang aking paalang na lolo. Matagal na siyang nagkukulong, at ako lang ang makakapagudyok sa kanya na tumulong. Sa madaling salita, ang kaligtasan ni Ginoong Linwood Sr. ay nakasalalay lamang sa aking mood. Lumiko si Janice kay Tobias at matalim na sinabi, Mahal, bakit ka pa nagdadalawang isip? Balak mo bang hayaan na lang mamatay ang iyong ama? Hinawakan ni Tobias ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Siyempre, gusto niyang iligtas ang kanyang ama, ngunit ayaw din niyang isakripisyo ang kaligayahan ng kanyang anak na babae. Nakatayo siyang parang nahipnotismo habang nahahati sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Feilin. Amang, handa akong pakasalan si Ginoong Roland. Feilin, sa wakas ay nag-isip ka na. Tunay na anak kita, sabi ni Janice, ang kanyang mukha ay nagniningning sa saya. Si Roland ay labis ding nasisiyahan. Ang makita si Feilin na sa wakas ay pumayag ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Feilin, huwag kang mag-alala. Sinasalita ko, gagawin kitang pinakamaligayang babae sa mundo. Ngunit, nanatiling kalmado si Feilin, huwag magdiwang ng maaga. Mayroon akong isang kondisyon, dapat unahin ni Mr. Jod ang pag-aalaga sa mga sugat ng aking lolo. Siyempre, hindi na kailangang sabihin pa. Papakuha ko agad ang aking honorary grandpa, sagot ni Roland, agad na inutusan ang isang katulong na umalis at imbitahan si Blair. Sandali lang, biglang sumingit si Sebastian. Tumahimik ka. Sigaw ni Janice. Wala kang karapatang magsalita dito. Lumayas ka. Feilin, na mukhang labis na naguguluhan, mabilis na nagdagdag, Sebastian, please, nagmamakaawa ako sayo. Umalis ka na. Ngunit si Sebastian ay ngumiti lamang. Feilin, ang tanging dahilan kung bakit pumayag ka ay dahil gusto mong pagalingin ni Mr. Jod ang iyong lolo. Pero hindi mo kailangang umasa sa kanya. Kaya ko yan. Chapter 1336. Kilala mo rin ba si Ginoong Jod? Tanong ni Feilin, ang kanyang mukha ay nagniningning sa pag-asa habang tinitingnan si Sebastian. Nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo. Hindi ko kilala si Ginoong Jod. Pero sino ang nagsabing siya lang ang makakapagligtas sa iyong lolo? Nagtawanan si Roland. Hindi mo talaga alam ang iyong mga hangganan, hindi ba? Napakaseryoso ng mga sugat ni Ginoong Linwood Sr. Ang mga karaniwang doktor o alkmista ay ganap na walang magagawa. Sa buong rehiyon ng Timog, bukod kay Ginoong Jod, tanging ang unparalleled healer lamang ang posibleng makapagpagaling kay Ginoong Linwood Sr. Ngunit ang unparalleled healer ay nawawala na sa loob ng maraming taon. Ngayon, tanging si Ginoong Jod lamang ang makakapagligtas sa kanya. Tumanggo si Feilin bilang pagsang-ayon. Tama siya. Ang mga sugat ng aking lolo ay napakalubha. Nakapag-imbita na kami ng maraming kilalang doktor at alkmista, pero wala ni isa sa kanila ang nakagawa ng anuman. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Maliban kay Ginoong Jod, wala nang ibang makakapagligtas sa kanya. Tiningnan ni Sebastian si Feilin at tinanong, paano kung sabihin kong kaya kong pagalingin ang iyong lolo? Maniniwala ka ba sa akin? Roland ay napatawa. Bata, naririnig mo ba ang sarili mo? Alam mo ba kung ilang kilalang doktor at alkmista na ang kinonsulta ng mga Linwood? Ngayon, tanging si Ginoong Jod na lamang ang makapagpapagaling kay Ginoong Linwood Sr. At sino sa tingin mo ang sarili mo, nagkukunwaring makipagkumpetensya sa kanya? Napakakahanggal.
Wala ka ng iba kundi isang mapagmalaki. Si Ginoong Jod ay isang ikalimang antas na alkaymista at isang master ng sining ng pagpapagaling. Sa buong katimugang rehiyon, tanging ang unparalleled healer lamang ang maaring makumpara. At ikaw. Hindi ka nga karapat-dapat na makasama siya sa isang silid. Hindi siya pinansin ni Sebastian at humarap kay Tobias. Ginoong Linwood, bihasa ako sa pagpapagaling at isang batikang alkaymista. Pahihintulutan mo ba akong suriin si Ginoong Linwood Sr.? Bago makasagot si Tobias, sumingit si Roland na may pang-aasar na tawa. Bata, si Ginoong Linwood Sr. ay nasa bingit ng kamatayan. Kahit ang mga kilalang doktor at mga alkmista sa ikalimang antas ay walang magagawa, anong mabuti ang magagawa ng isang alkmista tulad mo? Sumingit si Janus, na may tono ring punong-puno ng paghamak. Exactly. Tingnan mo nga ang sarili mo. Baka hindi ka pa nga tunay na alkaymista. Baka isa ka lang simpleng alalay. Ako ay isang ika-4 na antas na alkmista, sagot ni Sebastian ng kalmado. Hindi ka talaga nagpapigil sa iyong mga kasinungalingan, ano? Ang maging alkmista ay isang napakahirap na tagumpay. At sinasabi mong ikaw ay isang 4th year na alkmista. Akala mo ha ang mga alkmista ay parang mga damo na tumutubo sa tabi ng kalsada, sagana at madaling hanapin. Ang tono niya ay puno ng paghamak. Tumingin din si Phelan kay Sebastian na may pagdududa sa kanyang mukha, malinaw na nahihirapan siyang maniwala sa kanyang mga salita. Si Sebastian, gayunpaman, ay nanatiling kalmado at hindi nagmamadali habang sinabi niya, nasa iyo kung maniniwala ka sa akin o hindi, pero kumpiyansa ako na kaya kong pagalingin si Ginoong Linwood Sr. Sa sandaling ito, nagsalita si Tobias. Sebastian, alam kong may kakayahan ka, pero ito ay tungkol sa buhay ng aking ama. Hindi ko kayang baliwalain ito. Tumanggaw si Sebastian. Ginoong Linwood, nauunawaan ko ang iyong pag-aalala, ngunit pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong subukan. May mga himala talagang nangyayari. Nagatubili si Tobias sandali, at nang malapit na siyang sumang-ayon, may isang tauhan ng bahay na pumasok ng mabilis upang ipahayag ang pagdating ni Blair Judd. Mabilis, tara na at salubungin natin si Ginoong Judd. Mabilis na pinangunahan ni Tobias ang grupo palabas upang salubungin siya. Naglakad si Sebastian kasama si Phelan, na tila tense. Tinanong niya ng may pagyuzisa, talaga bang napakahusay ni Ginoong Judd? Tumanggaw si Phelan ng tame time. Napakagaling niya. Si Ginoong Judd ay isang alkaymista sa ikalimang antas. Alam mo ba kung gaano kabihira ang mga alkaymista sa ikalimang antas sa katimugang rehiyon? Kakaunti lamang sila, at ang mga kasanayan ni Ginoong Judd sa alkaymaya ay nasa top 3. Bukod pa rito, siya ay isang kilalang manggagamot noong kanyang kabataan, kilala sa kanyang walang kapantay na kakayahang magligtas ng buhay, kaya't sinasabing kaya niyang agawin ang mga tao mula sa mga kamay ng kamatayan. Sa buong rehiyon ng Timog, tanging ang walang kapantay na manggagamot lamang ang makakapantay sa kanya. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Sebastian na kilalanin na talagang kahanga-hanga si Blair. Mabilis na tumingin si Sebastian kay Blair sa pintuan. Ang matandang lalaki ay may puting buhok at mahabang balbas, may maputlang balat at mahina ang pangangatawan. Ang buong anyo niya ay nagdadala ng amoy ng pagkabulok, na may mahihinang bakas ng kamatayan na nananatili sa paligid niya. Isa ito sa mga sintomas ng 5 pagkabulok, na nagpapahiwatig na malapit na ang kanyang katapusan. Para sa mga nag-aaral ng kultibasyon, ang pagtaas ng haba ng buhay ay darating kasabay ng pag-unlad ng kanilang kultibasyon, ngunit ang ganitong paglago ay hindi maaaring magpatuloy ng walang hanggan. Sa kalaunan, mauubos ang kanilang potensyal, at mauubos din ang kanilang buhay. Kaya't, lang 5 pagkabulok ay hindi maiiwasan. Nang dumating si Blair, bahagya siyang tumanggo sa mga tao, na nag-udyok kay Tobias at sa iba pa na yumuko ng may paggalang. Mabilis na lumapit si Roland, na may pakitang giliw na sinabi, Blair, napakalaking ginhawa na nandito ka. Ang buhay ni Ginoong Linwood Sr. ay nasa bingit na ng kapahamakan, at tanging ikaw lamang ang makakapagligtas sa kanya. Si Blair ay kumilala sa kanya sa pamamagitan ng isang ungol, at siya ay pumasok sa loob habang napapalibutan ng grupo.
Si Sebastian ay tahimik na nakatayo sa gilid, masusing pinagmamasdan ang lahat. Pagkapasok, sinimulan ni Blair na suriin ang mga sugat ni Percy. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso, at pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, ang mga sugatang ito ay talagang napakaseryoso. Gagawin ko ang aking makakaya, ngunit hindi ko maaasahan ang tagumpay. Chapter 1337. Mabilis na sumagot si Tobias, sa pagkilos ni Ginoong Judd, tiyak na magiging maayos ang lahat. Kinuha ni Blair ang isang tableta at inihanda ito para ibigay kay Percy, na wala ng malay. Dahil hindi posible ang pag-inom, tinunaw ni Blair ang tableta sa tubig at pinakain ito ng dahan-dahan sa pasyente. Pagkatapos, kinuha ni Blair ang siyam na espesyal na ginawang mga karayom na pilak. Ang mga karayom na ito ay mas mahahaba kaysa sa mga karaniwang karayom at naglalabas ng mahina, kakaibang enerhiya. Agad na nakilala ni Sebastian na ang mga pilak na karayom ay gawa sa magnetic divine iron, isang bihirang materyal, at malamang na ito ang nakatakdang sandata ni Blair. Ito ay na-refine na sa antas ng mid-grade spiritual artifact. Hindi mapigilan ni Sebastian na kilalanin ang galing ni Blair. Ang paggamit ng mga pilak na karayom bilang isang itinakdang sandata, at hindi lang isa kundi siyam, ay talagang kahanga-hanga. Bagaman maliit, ang pagsisikap na kinakailangan upang linangin ang siyam na karayom ay higit na lumampas sa mga mapagkukunan na kailangan para sa isang mas malaking nakatakdang sandata. Gayunpaman, maliwanag ang mga benepisyo. Sa labanan, ang sabay-sabay na paggamit ng siyam na karayom ay maaaring mag-iwan ng mga kalaban na walang depensa. Para sa pagpapagaling, ang tumpak na kontrol na inaalok ng mga karayom ay lubos na nagpahusay sa kanilang bisa. Bukod dito, ang magnetic divine iron ay isang dekalidad na materyal para sa paggawa ng mga espiritual na artepakto, na nakategorya bilang divine grade. Naglalaman ito ng napakalaking sigla, na higit pang nagpapalakas sa mga katangian ng pagpapagaling ng mga karayom. Hindi naiinggit si Sebastian, at hindi rin siya nababahala. Kung magagaling ni Blair si Percy, magiging perpektong kinalabasan iyon. Tungkol kay Phelan, determinado si Sebastian na hindi siya basta-basta susuko sa kanya. Ang teknik ng karayom na ginamit ni Blair ay hindi pangkaraniwan. Ito ay kilala bilang siyam na karayom ng buhay at kamatayan. Naalala ni Sebastian na narinig ang tungkol sa siyam na karayom ng buhay at kamatayan mula kay Lazarus. Ang teknik na ito ay nilikha ng Sovereign of Life and Death at may dalawang layunin: pagpapagaling sa may sakit at pagpatay sa mga kaaway. Sa rurok ng kasanayan nito, ito ay itinuturing na isang supremo at banal na teknik. 10,000 taon na ang nakalipas, ang Sovereign of Life and Death ay naglakbay sa mundo gamit ang teknik na ito. Sinasabing ang mga nais niyang iligtas ay hindi mahawakan ng kamatayan, habang ang mga nais niyang patayin ay hindi mailigtas kahit ng banal na interbensyon. Ang kanyang mga kasanayan ay nagdulot ng walang hangang pasasalamat mula sa marami at hindi matitinag na takot mula sa hindi mabilang na iba pa. Ang teknik ni Blair ay halatang hindi pa ganap na naisasagawa. Matapos gamitin ang siyam na karayom ng buhay at kamatayan, walang palatandaan ng pagbuti si Percy. Sa halip, nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Kung hindi ka titigil ngayon, mamamatay siya, babala ni Sebastian. Agad na nag-alala sina Tobias at ang iba pa, at nagdilim ang mukha ni Blair. Agad niyang inalis ang kanyang mga karayom. Anong nangyayari? Paano ito nangyari? Nagtanong si Tobias ng may pag. Mukhang labis na nahihiya si Blair. Hindi ko inasahan ang kinalabasan na ito. Mas malala ang kondisyon ni Ginoong Linwood Sr. kaysa sa inaasahan ko. Puno ng luha ang mga mata ni Phelan. Wala na bang natitirang pag-asa? Lumapit si Sebastian. Hayaan niyong subukan ko. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Roland ay humalaklak. Ano ang magagawa mo? Kung hindi nga kayang gawin ni Ginoong Judd, sino sa tingin mo ang kaya mo? Si Janice ay nagalit na tumingin kay Sebastian. Ikaw walang modo, tigilan mo na ang gulo at umalis ka na sa Linwood Estate. Si Brody ay nagalit din. Hindi mo ba narinig? Lumayas ka dito. Hindi pinansin ang kanilang mga sigaw,
Humarap si Sebastian kay Tobias. Ginoong Linwood, wala nang mas mabuting mga opsyon. Hayaan niyong subukan ko. Baka ito na ang manipis na pag-asang hinahanap nyo. Nag-atubili si Tobias sandali ngunit sa huli ay tumango. Sige. Ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Anak, kahit si Ginoong Judd ay hindi nakatulong. Ano bang magagawa ng isang walang kwentang tao tulad niya? Huwag mong hayaan na makialam siya sa buhay ng ama. Protesta ni Janice. Mabilis na sumabat si Roland, Ginoong Linwood, nagawa na ni Ginoong Judd ang lahat ng makakaya niya. Panahon na para maghanda sa pinakamasama. Ang pagpapahintulot na makialam ang taong ito ay magdudulot lamang ng karagdagang pagdurusa sa matanda. Chapter 1337. Mabilis na sumagot si Tobias, sa pagkilos ni Ginoong Judd, tiyak na magiging maayos ang lahat. Kinuha ni Blair ang isang tableta at inihanda ito para ibigay kay Percy, na wala ng malay. Dahil hindi posible ang pag-inom, tinunaw ni Blair ang tableta sa tubig at pinakain ito ng dahan-dahan sa pasyente. Pagkatapos, kinuha ni Blair ang siyam na espesyal na ginawang mga karayom na pilak. Ang mga karayom na ito ay mas mahahaba kaysa sa mga karaniwang karayom at naglalabas ng mahina, kakaibang enerhiya. Agad na nakilala ni Sebastian na ang mga pilak na karayom ay gawa sa magnetic divine iron, isang bihirang materyal, at malamang na ito ang nakatakdang sandata ni Blair. Ito ay na-refine na sa antas ng mid-grade spiritual artifact. Hindi mapigilan ni Sebastian na kilalanin ang galing ni Blair. Ang paggamit ng mga pilak na karayom bilang isang itinakdang sandata, at hindi lang isa kundi siyam, ay talagang kahanga-hanga. Bagaman maliit, ang pagsisikap na kinakailangan upang linangin ang siyam na karayom ay higit na lumampas sa mga mapagkukunan na kailangan para sa isang mas malaking nakatakdang sandata. Gayunpaman, maliwanag ang mga benepisyo. Sa labanan, ang sabay-sabay na paggamit ng siyam na karayom ay maaaring mag-iwan ng mga kalaban na walang depensa. Para sa pagpapagaling, ang tumpak na kontrol na inaalok ng mga karayom ay lubos na nagpahusay sa kanilang bisa. Bukod dito, ang magnetic divine iron ay isang dekalidad na material para sa paggawa ng mga espiritual na artepakto, na nakategorya bilang divine grade. Naglalaman ito ng napakalaking sigla, na higit pang nagpapalakas sa mga katangian ng pagpapagaling ng mga karayom. Hindi naiinggit si Sebastian, at hindi rin siya nababahala. Kung magagaling ni Blair si Percy, magiging perpektong kinalabasan iyon. Tungkol kay Phelan, determinado si Sebastian na hindi siya basta-basta susuko sa kanya. Ang teknik ng karayom na ginamit ni Blair ay hindi pangkaraniwan. Ito ay kilala bilang siyam na karayom ng buhay at kamatayan. Naalala ni Sebastian na narinig ang tungkol sa siyam na karayom ng buhay at kamatayan mula kay Lazarus. Ang teknik na ito ay nilikha ng Sovereign of Life and Death at may dalawang layunin: pagpapagaling sa may sakit at pagpatay sa mga kaaway. Sa rurok ng kasanayan nito, ito ay itinuturing na isang supremo at banal na teknik. 10,000 taon na ang nakalipas, ang Sovereign of Life and Death ay naglakbay sa mundo gamit ang teknik na ito. Sinasabing ang mga nais niyang iligtas ay hindi mahawakan ng kamatayan, habang ang mga nais niyang patayin ay hindi mailigtas kahit ng banal na interbensyon. Ang kanyang mga kasanayan ay nagdulot ng walang hangang pasasalamat mula sa marami at hindi matitinag na takot mula sa hindi mabilang na iba pa. Ang teknik ni Blair ay halatang hindi pa ganap na naisasagawa. Matapos gamitin ang siyam na karayom ng buhay at kamatayan, walang palatandaan ng pagbuti si Percy. Sa halip, nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Kung hindi ka titigil ngayon, mamamatay siya, babala ni Sebastian. Agad na nag-alala sina Tobias at ang iba pa, at nagdilim ang mukha ni Blair. Agad niyang inalis ang kanyang mga karayom. Anong nangyayari? Paano ito nangyari? Nagtanong si Tobias nang may pag-aalala. Mukhang labis na nahihiya si Blair. Hindi ko inasahan ang kinalabasan na ito. Mas malala ang kondisyon ni Ginoong Linwood Sr. kaysa sa inaasahan ko. Puno ng luha ang mga mata ni Phelan. Wala na bang natitirang pag-asa? Lumapit si Sebastian. Hayaan niyong subukan ko. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Roland ay humalaklak,
Ano ang magagawa mo? Kung hindi nga kayang gawin ni Ginoong Judd, sino sa tingin mo ang kaya mo? Si Janice ay nagalit na tumingin kay Sebastian. Ikaw walang modo, tigilan mo na ang gulo at umalis ka na sa Linwood Estate. Si Brody ay nagalit din. Hindi mo ba narinig? Lumayas ka dito. Hindi pinansin ang kanilang mga sigaw, humarap si Sebastian kay Tobias. Ginoong Linwood, wala nang mas mabuting mga opsyon. Hayaan niyong subukan ko. Baka ito na ang manipis na pag-asang hinahanap niyo. Nag-atubili si Tobias sandali ngunit sa huli ay tumango. Sige. Ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Anak, kahit si Ginoong Judd ay hindi nakatulong. Ano bang magagawa ng isang walang kwentang tao tulad niya? Huwag mong hayaan na makialam siya sa buhay ng ama. Protesta ni Janice. Mabilis na sumabat si Roland. Ginoong Linwood, nagawa na ni Ginoong Judd ang lahat ng makakaya niya. Panahon na para maghanda sa pinakamasama. Ang pagpapahintulot na makialam ang taong ito ay magdudulot lamang ng karagdagang pagdurusa sa matanda. Chapter 1338. Isinasaalang-alang ni Tobias ang mga salita ng lahat at nakakita siya ng kaunting katotohanan dito. Kung kahit si Blair ay walang kapangyarihan, paano pa kaya ang isang ordinaryong binata ang magtatagumpay? Nakita ang kanyang pag-aalinlangan, tahimik na sinabi ni Sebastian, Ginoong Linwood, kung papayagan ninyo akong subukan, sigurado akong 70% na kaya kong iligtas si Ginoong Linwood Sr. Ikaw, mayabang na bata. Si Roland ay sumimangot sa kanya, malamig at galit ang boses. Even Mr. Judd couldn't do it, and now you claim you have a 70% chance. Do you have any idea how insulting that is to Mr. Judd? Si Blair ay kasing galit din. Binata, walang hangganan ang iyong kayabangan. Kung hindi ko siya maililigtas, kahit ang walang kapantay na manggagamot ay hindi magtatagumpay. Nangitim ang mukha ni Tobias. Tumingin siya kay Sebastian ng masungit at sinabi, bilang paggalang sa pagligtas mo kay Phelan noon. Palalagpasin ko na ito. Umalis ka na. Ngumiti si Sebastian ng bahagya. Ang sulok ng kanyang bibig ay tumaas sa isang mahinahong ekspresyon. Ginoong Linwood, mas mabuti nang subukan kaysa wala. Hanggat may kahit munting pag-asa, huwag tayong sumuko. Paano kung may mangyaring himala? Miracle, my foot. Kung kaya mong iligtas siya, susuklian ko ang iyong bota. Pang-aasar ni Roland habang puno ng paghamak at pangungutya ang kanyang mga mata. Mabilis na kumislap ang mga mata ni Sebastian habang sumagot siya, kung hindi mo ako pinaniniwalaan, magpusta tayo. Kung maliligtas ko si Ginoong Linwood Sr., hindi mo kailangang dilaan ang aking bota. Kailangan mo lang lumuhad at aminin na tanga ka. At kailangan mo ring pangako na hindi mo na muling istorbohin si Phelan. Fine. Pumutak si Roland ng galit. Pero kung mabaigo ka, papanghinin ko ang iyong pagsasanay at babalian kita ng mga binti. Sebastian, huwag mong gawin ito. Ang mukha ni Phelan ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang pigilan siya, at ang tono niya ay tila nagmamadali at nag-aalala. Even Mr. Judd couldn't do it. There's no way you can. Please, just leave. Anong problema, bata? Natatakot ka na ba? Pang-aasar ni Roland na may ngiti. Natatakot. Huwag kang magbiro. Tinatanggap ko, sabi ni Sebastian ng may kumpiyansa. Sebastian, Ria giging pabaya ka. Sigaw ni Phelan. Siya ay parehong galit at nag-aalala tungkol sa kanyang kayabangan. Ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nagkikibit, at ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala. Nang makita ni Roland na pumayag si Sebastian, siya ay natuwa. Bobo ka. Nilagdaan mo na ang iyong sariling kapalaran. Sige, tingnan natin kung paano mo ililigtas ang isang taong nasa bingit ng kamatayan. Si Blair ay ngumisi ng may pang-aalipusta na nakasulat sa kanyang mukha. Anong mangmang na bata, sabi niya, ang tono ay puno ng paghamak. Hindi nag-aksaya ng salita si Sebastian. Tahimik niyang inilabas ang isang pulang-pulang kapsula na kumikislap ng kakaibang liwanag sa ilalim ng sikat ng araw, tila puno ng lakas ng buhay. Ipinulver niya ito sa tubig at pinainom ito kay Percy. Tahimik ang silid habang naghihintay ang lahat ng ilang minuto.
Gayunpaman, mananatiling walang reaksyon si Percy. Si Roland ay napuno ng malalakas na tawanan. Ha! Alam ko na. Ang tanga na ito ay puro kalokohan lang ang sinasabi. 70% na tsansa. Anong biro yan? Nilinga ni Blair ang kanyang ulo at bumantong hininga. Ang kay-abangan ng kabataan. Gumagawa ng matapang na mga pahayag ng walang batayan. Ang mukha ni Tobias ay puno ng pagkadismaya. Ang kanyang ekspresyon ay naglalaman ng mga bakas ng pagsisisi at kawalang kapangyarihan. Luminga si Roland kay Sebastian na may malamig na pang-aasar. Well, batang pasaway, oras na para tuparin mo ang iyong pastahan. Sige, sirain mo ang iyong pagsasanay, at ako mismo ang babali ng iyong mga binti. Si Feline ay halatang nag-aalala, at mabilis siyang sumingit. Ginoong Roland, pakawalan niyo na siya. Siya'y nagsasalita ng walang pag-iingat, pero wala namang dahilan para sa ganitong matinding parusa. Pakiusap. Hindi. Sigaw ni Roland, malamig ang boses. Nagpapakita na ako ng awa sa hindi pagpatay sa kanya. Walang makakapagbago ng isip ko. Hindi nagpaapekto si Sebastian habang sumulyap siya kay Roland na may bahagyang, mahiwagang ngiti. Maski ang pinakamainam na gamot ay may oras bago mag-epekto. Bakit ka nagmamadali? Ang mga mata ni Roland ay kumikislap ng masama habang sumagot siya, nagpapaliban ka lang ng oras, at malamang ay nagbabalak kang tumakas. Sabihin ko sa iyo, hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon. Ngumiti si Sebastian. Bakit ko kailangang magpaliban? Tingnan mo, gumagana na ito. Habang nagsasalita siya, biglang bumukas ang mga mata ni Percy. Ang kanyang tingin ay puno ng kalituhan at pagkagambala, na parang bagong gising mula sa isang malalim na tulog. Nagtigilan ang kwarto. Lahat ay nakatitig na walang imak sa matandang bagong gising. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng purong pagkabigla at kawalang paniniwala, na parang nakasaksi sila ng isang himala. Ang ekspresyon ni Roland ay nagbago sa pagkabigla, at ang kanyang kutis ay naging mapatla at malungkot. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Stammer niya, ito ay coincidence lang. Chapter 1339. Lumusot ang mga mata ni Blair sa hindi makapaniwala, at bumulong siya, paano ito posible? Si Tobias ay parehong nagulat at labis na nagalak. Agad na sinamahan ni Tobias si Percy at excited na nagtanong, Ama, kamusta ka? Tumingin si Percy sa lahat ng tao sa paligid niya at, bagaman mahina ang kanyang boses, malinaw niyang sinabi, mas mabuti na ako, parang kakabalik ko lang mula sa pintuan ng impyerno. Tumakbo si Feline kay Sebastian na puno ng saya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pasasalamat. Sebastian, talagang nagawa mo ito. Sigaw niya. Nag-alok si Sebastian ng bahagyang ngiti at sumagot, sabi ko na sayo, kumpiyansa ako. Pagkatapos ay humarap siya kay Roland at sinabi, well, Ginoong Roland, hindi ba panahon na para tuparin mo ang iyong pastahan? Ang mukha ni Roland ay naging mapatla, at sa pamamagitan ng mga ngiping kinagat, siya ay nagmura, huwag kang magyabang. Sa pagkakataong ito, swerte lang ang nakuha mo. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at galit. Oh, nag-iisip ka bang bawiin ang iyong salita? Tugon ni Sebastian na may malamig na ngiti habang kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi ko babaliwalay ng aking salita, sagot ni Roland, pero hindi ka naman talaga ang nagpagaling kay Ginoong Linwood Sr. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang mapanlit na ngiti. Rutland, hindi mo ba naiisip na katawa-tawa ang mga sinasabi mo? Lahat dito ay nakita na iniligtas ko si Ginoong Linwood Sr. Sinasabi mo bang lahat tayo ay bulag? Humalaklak si Roland. Ang paggaling ni Ginoong Linwood Sr. ay malinaw na dulot ng naunang paggamot ni Ginoong Judd na sa wakas ay nagkaroon ng epekto. Nagkataon lang na dumating ka sa tamang oras. Mabilis na sumingit si Janas. Ang mukha niya puno ng papuri at pagyuyukod, tama si Ginoong Roland. Wala itong iba kundi isang pagkakataon. Tumawa si Sebastian, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pang-aasar. Ang iyong kakayahang baluktutin ang katotohanan ay talagang kahanga-hanga. Kahit na ang mga katotohanan ay nakatingin sa iyo, ayaw mo pa ring maniwala sa mga ito.
Roland ay ngumisi ng may pang-aasar. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Sinasabi mo bang mas magaling ka sa medisina kaysa kay Ginoong Judd? Si Ginoong Roland ang tama. Sabat ni Brody ng may pagdaramot. Si Ginoong Judd ang nagligtas sa aking lolo. At ikaw walang hiya, talagang naglakas loob pang nakawin ang kanyang kredito. Tumawa ng malakas si Sebastian, talagang naiinis sa kawalang hiyaan ng mga taong ito. Lumiko siya kay Blair at tinanong, Ginoong Judd, bakit hindi mo sabihin sa lahat? Ikaw ba ang nagpagaling kay Ginoong Linwood Sr., o ako? Hindi ba halata? Siyempre si Ginoong Judd ang nagpagaling sa kanya. Pagputol ni Roland nang may kay-abangan lumiko siya kay Blair at pinilit, Blair, bilasan mo at sabihin mo sa lahat na ang paggaling ni Ginoong Linwood Sr. ay dahil sa iyo. Ito nag-atubiling si Blair habang lumabas ang pagdududa sa kanyang mukha. Ang pahayag ni Roland ay tila may katotohanan, at hindi siya ganap na sigurado kung ano ang nangyari. Tinawag ni Sebastian si Blair na may kalmadong ekspresyon, Ginoong Judd, mukhang isang makatuwirang tao ka. Dahil hindi ka sigurado sa sitwasyon, bakit hindi mo subukan ang epekto ng aking pil? Pagkatapos, makikita mo mismo kung sino ang nagpagaling kay Ginoong Linwood Sr. Habang nagsasalita siya, kumuha si Sebastian ng isa pang pulang-pulang kapsula at iniabot ito kay Blair. Ang pil na ito, na pinangalanan ni Sebastian na Vital Surge Pill, ay ginawa mula sa kanyang sariling dugo na pinagsama sa mahigit 100 ika-4 na antas ng mga espiritual na halamang gamot. Naglalaman ito ng napakalaking puwersa ng buhay at kapangyarihang panggaling. Blair, huwag mo itong kunin. Baka lason ito. Sigaw ni Roland sa takot, sinusubukang pigilan siya. Isara mo ang bibig mo. Matigas na sagot ni Blair. Akala mo ba hindi ko kayang malaman kung may lason ang isang bagay? Sumingit si Feline, hindi ko alam ang buong lawak ng mga epekto nito, pero kakatapos lang inumin ng lolo ko, at malinaw na hindi ito nakakalason. Naramdaman ang pambihirang katangian ng kapsula, nagdesisyon si Blair at nilunok ito agad. Maya-maya, lumaki ang kanyang mga mata sa gulat, puno ng kawalang paniniwala. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at tila hindi niya ito kayang pigilin. Ginoo Judd, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Feline ng may pag. Ngunit si Roland, nagmamalaki at tinanong, ano sa tingin mo? Galit na galit si Blair ko. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya kagalit? Nanginginig siya sa galit. Sebastian, sobra na ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Patay ka. Chapter 1340. Mga gwardya. Hilahin ang lalaking ito palabas at batuhin siya hanggang mamatay. Malamig na utos ni Janus. Ang kanyang boses ay puno ng kalupitan. Sa kanyang utos, 2 matangkad at malalakas na gwardya ang nagmadaling pumasok sa silid. Hawak nila ang mahahabang, kumikislap na mga tungkod, at ang kanilang mga ekspresyon ay malamig at nakakatakot. Si Sebastian, gayunpaman, ay nanindigan. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at hindi nagalaw. Habang tinitingnan niya si Janus, ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang umangat sa isang mapanlit na ngiti. Sandali, malakas na tinig ni Blair ang pumagitna. Mabilis siyang humakbang pasulong, huminto ng direkta sa harap ni Sebastian. Sa pagkagulat ng lahat, malalim na yumuko si Blair kay Sebastian habang magalang na sinabi, Salamat po, Ginoo, sa pagbibigay sa akin ng napaka-mirakulong pil. Ang buong silid ay natigilan sa gulat na katahimikan. Si Roland at Janus ay mukhang labis na naguguluhan, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Blair, anong ginagawa mo? Stammered ni Roland. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at hindi makapaniwala. Hindi siya pinansin ni Blair at nagpatuloy lamang siya sa pakikipag-usap kay Sebastian ng may paggalang. Ang pil na ibinigay mo sa akin ay pambihira. Wala pa akong nakita na katulad nito. Kailangan kong humingi ng tawad sa aking dating pagkabulag at humingi ng iyong kapatawaran. Bahagyang lumaki ang ngiti ni Sebastian. Ginoong Judd, wala nang dahilan para maging sobrang formal. Ikaw ay isang iginagalang na nakatatanda, at mataas ang pagtingin ko sa iyo. Natutuwa lang ako na nagampanan ng gamot ang layunin nito at nasiyahan ka.
Ang boses ni Blair ay nanginginig sa damdamin. Nasiyahan. Hindi pa nga iyon sapat para ilarawan. Ang pil na ito ay hindi kapanipaniwala. Ang katawan ko ay unti-unting bumabagsak. Naubos ang aking sigla, at halos magtatapos na ang aking buhay. Pero pagkatapos kong inumin ang pil na ito, araramdaman kong bumabalik ang aking sigla. Sigurado akong nakakuha ako ng hindi bababa sa 10 taon pang buhay. Ano? Ang silid ay napuno ng mga hiyaw ng pagkabigla. Lahat ay nakatitig kay Blair na may pagdududa. Isang tableta na makapagpapahaba ng buhay ng 10 taon ay hindi pa naririnig. Ito ay isang imposibilidad sa kanilang mga mata. Hindi makapaniwala sa narinig, sumabat si Roland. Blair, nagkakamali ka. Paano siya magkakaroon ng ganong kalakas na pil? Ang mukha ni Blair ay nagdilim sa galit. Akala mo ba magsisinungaling ako tungkol dito? Akala mo ba hindi ko alam ang katawan ko? Naiwan si Roland na walang masabi habang namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan at pagkabigo. Alam niyang hindi magsisinungaling si Blair, pero ang pagtanggap sa katotohanan ay hindi niya matanggap. Samantala, sa wakas ay naunawaan na ni Percy ang sitwasyon. Pinilit niyang umupo ng tuwid, at taos-puso ang kanyang boses nang sabihin niyang, "Salamat po, sir, sa pagligtas sa aking buhay." Si Feline, na labis na puno ng pasasalamat, ay mahigpit na humawak sa kamay ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. "Sebastian, salamat sa pagliligtas sa aking lolo." Lumapit din si Tobias, sinabing taos-puso, "Sebastian, may malaking utang na loob kami sa iyo. Ikaw ang tagapagligtas ng mga Linwood. Kung kailangan mo ng kahit ano, huwag mag-atubiling humingi. Ginoong Linwood Sr., Ginoong Linwood, tungkulin ko ang tumulong," sagot ni Sebastian. Pagkatapos, humarap siya kay Roland at ngumisi. "Well, Ginoong Rutland, hindi ba't panahon na para tuparin mo ang ating pastahan?" Si Roland ay ngumisi ng may mapaghimagsik na ekspresyon. Kahit na nailigtas ng pil si Ginoong Linwood Sr., karapatan ng pil iyon, hindi iyo. Maliban kung mapapatunayan mong ikaw ang gumawa nito, wala kang dahilan para bigyan ng kredito. Kaya mo bang patunayan ang ganoong bagay? Si Atticus, na tahimik hanggang ngayon, ay sumingit upang suportahan ang kanyang anak, tama si Roland. Sino man ay maaaring magbigay ng pil kahit isang 3 taong gulang na bata ay kaya itong gawin. Ang pil ang kahanga-hanga, hindi ang taong nagbigay nito. Tama. Sabat ni Janice ng malamig, ang tono niya ay puno ng paghamak. Ang pil ang nagligtas kay Ginoong Linwood Sr., hindi ikaw. Ibig sabihin, natalo ka sa pastahan. Iwaksi mo ang iyong pagsasanay at hayaan si Ginoong Roland na basagin ang iyong mga binti, ayon sa napagkasunduan. Ang mukha ni Tobias ay naging pula sa galit. Isara mo ang bibig mo. Ang gamot ay kay Sebastian. Ano man ang paraan na ginamit niya, nailigtas niya ang aking ama. Iyan ang katotohanan. Sa halip na magpasalamat, pinagsisihan mo siya ng ganitong mapanirang pagtataksil. Hindi ito katanggap-tanggap. Binuksan ni Janice ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit ang malalim at may awtoridad na boses ni Percy ay tumaga sa tensyon. "Janice, kaiya-hiya ang iyong asal. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Sebastian agad." "Ano? Gusto mo akong humingi ng tawad?" Janice ay nagbiro ng hindi makapaniwala. Pero nang magtagpo ang kanyang tingin sa malamig na titig ni Percy, ang kanyang pagtutol ay natunaw. Pagkatapos ay bulong niya ng may pagdaramdam, "Pasensya na." Lumapit si Blair, tinutukan si Roland ng matalim na tingin. "Roland, natalo ka sa pastahan. Tumigil ka na sa mga dahilan at tuparin mo ang iyong bahagi ng kasunduan." Nagmukhang masungit si Roland dahil halatang hindi siya kontento. "Blair, ako ang iyong honorary na apo. Paano mo naman ako pagtataksilan para sa isang dayuhan?" Ang ekspresyon ni Blair ay naging malamig. "Isang dayuhan. Si Ginoong Wilder ang aking tagapagligtas. Igalang ang pastahan, o huwag mo na akong tawaging iyong pinarangalang lolo muli." Ang kanyang boses ay matalim, walang puwang para sa pagtatalo.